Patay na ang pasyenteng. Yan 2 taon na, Renzo, sigaw ni Isay habang nakatutok ang projector sa ballroom ng BGC at lumalabas sa screen ang claim form na may pirma niya. Biglang tumahimik ang charity gala ng MedAxis Care. Tumigil ang tugtog. Humigpit ang hawak ni Renzo sa braso niya at ngumiti ito sa mga donor na parang walang nangyayari. My wife is not well. Malamig niyang sabi sa mikropono. Pero sa ilalim ng palakpakan, idinikit niya ang bibig sa tainga ni Isay. Pumirma ka sa transfer ng shares mo ngayong gabi o ilalabas ko ang totoong nangyari sa anak mong akala mo namatay. Nanlamig si Isay. Sa likod ng stage, nakita niya si Dr. Trixie Malabanan na hawak ang tablet na may listahan ng mga pangalan ng patay na pasyenteng patuloy pa ring sinisingil. At sa pinakailalim ng file, may codename na hindi dapat umiiral, Baby Elias Active. Kung nakikita mo agad ang baho kahit naka-Amerikana at nakangiti ang mga tao, mag-comment ka ng Laban Isay. Sumabay ka hanggang dulo kasi bawat sikreto rito may katumbas na bayad. Hindi nagsimula ang giyera ni Isay Serrano sa ballroom. Nagsimula iyon sa maliit na maling numero sa lumang fluorescent light ng billing room sa Pasig, bandang 11:00 ng gabi habang ang karamihan ay nasa pantry at nagkakape. Sanay na si Isay sa mga mali sa sistema. Bilang senior forensic bookkeeper ng MedAxis Care, trabaho niyang habulin ang hindi nagtutugma, kulang na OR, dobling reimbursement, supplier na biglang lumalaki ang singil. Pero noong gabing iyon, hindi simpleng discrepancy ang sumalubong sa kanya. 3 account ang magkakapareho ang admission pattern, magkakapareho ang dialysis sessions, magkakapareho pa ang pirma ng attending physician. Ang problema, pare-pareho ring may death certificate na nakafile. Yumuko si Isay. Tinanggal ang salamin niya, saka muling tiningnan ang screen. Hindi pwede to. Bulong niya. Tinawagan niya ang records. Walang sumasagot. Tinawagan niya si Renzo, ang asawa niyang chief finance officer ng kumpanya. Hon, may problema sa batch claims niyo. Mahina ang boses ni Renzo sa kabilang linya. Parang nasa parking basement. Bukas na yan, Isay. Umuwi ka na. Sa likod ng tawag, may narinig siyang babae. Isang tawa. Isang mahina pero pamilyar na. She's still checking? Hindi na kailangang itanong ni Isay kung kanino galing ang boses na iyon. Pag-uwi niya sa townhouse nila sa Cainta, bukas ang ilaw sa kusina pero walang tao. Maayos ang mesa. Mainit pa ang sabaw. Ganoon si Renzo kapag gusto niyang magmukhang mabuting asawa, sobrang ayos, sobrang kontrolado, sobrang sakto. Binuksan ni Isay ang drawer kung saan niya itinatago ang mga lumang papeles niya, marriage certificate, old hospital records, at ang kopya ng trust document na iniwan sa kanya ng ninong niyang si Mateo Serrano, dating founder ng maliit na dialysis lab na kalaunay nilamon ng MedAxis. Noong una, akala niya sentimental lang ang pag-iingat niya sa folder na iyon, pero simula nang magsimulang tumigas ang mga tingin ni Renzo kapag usapang shares, nagbago ang pakiramdam ng papel, parang bomba. Parang hawak niya ang bagay na may dahilan kung bakit hindi siya basta maiwan ng asawa kahit halatang may ibang babae na ito. Kinabukasan, pagpasok niya sa main office sa Ortigas, sinalubong siya ni Dr. Trixie Malabanan sa hallway, naka-white blazer, nakaayos ang buhok, matalim ang lipstick, at may natural na kumpiyansa ng mga taong sanay gumamit ng kamera at tao. Good morning, Ate Isay, sing-song ang boses nito. Nakita ko raw na overtime ka na naman kagabi. Grabe, you really care. Hindi ngumiti si Isay. I care when dead patients become profitable. Saglit na tumigas ang mukha ni Trixie pero mabilis ding bumalik ang sosyal na ngiti. Careful. Baka maling report yan. Careful ka rin. Diretso niyang sagot. Baka maling tao ang inuuto mo. Dumaan si Renzo sa pagitan nila na parang referee sa boxing. Isang kamay sa likod ni Isay. Isang tingin kay Trixie. Mamayang gabi na lang natin pag-usapan sa bahay. Mahina pero may diin niyang sabi. Sa unang tingin, parang concerned husband. Sa ikalawang tingin, ultimatum. Hindi agad nag-ingay si Isay.
hindi siya ganoong klase ng babae. Mas delikado siya kapag tahimik. Sinimulan niyang i-export ang claim logs sa personal encrypted drive na bigay sa kanya noon ng Ninong Mateo. Kinuha niya ang hard copies ng 3 patay na pasyente, kinumpara ang serial numbers at doon niya nakita ang mas nakakasukang pattern. May ghost branch na hindi lumalabas sa official org chart pero lumalabas sa reimbursement route project Sable. Sa bawat 10 tunay na pasyente, may 2 multo. Sa bawat multong claim, may porsyentong napupunta sa shell supplier, consulting fee, emergency logistics, at donor retention. Iyon ang formal na salita sa pagnanakaw. Mas lalong sumikip ang dibdib niya nang makita ang approval stamp ni Renzo sa halos bawat batch. Nang gabing iyon, hindi diretso umuwi si Renzo. Sinundan siya ni Isay mula Pasig hanggang isang private parking area sa likod ng medical tower sa Mandaluyong. Nakakap siya, nakamask, at sakay ng luma nilang hatchback na hindi na ginagamit ni Renzo dahil pangmukhang kawawa raw. Mula sa loob ng sasakyan, malinaw niyang nakita si Renzo na yumakap kay Trixie sa tabi ng itim na SUV. Hindi iyon simpleng yakap ng katrabaho. Hindi rin iyon unang beses sumandal si Trixie sa dibdib ni Renzo at inabot ang isang brown envelope. Sumilip ang gilid ng dokumento, may markang pula, Neonatal Archive. Kumalabog ang puso ni Isay. Pagkasara ng pinto ng SUV, tinawagan niya si Renzo mula sa salamin. Nakita niyang tumingin ito sa phone at pinatay lang ang tawag, sunod-sunod, hanggang sa nag-text ito. In a meeting, don't wait up. Sa ilang segundo, nabura ang huling pader ng duda. Hindi lang pera ang itinatago ng asawa niya. May isang tao lang na alam ni Isay na maaari niyang pagkatiwalaan nang hindi siya ginagawang tsismis. Ang bunso niyang kapatid na si Nico Serrano, isang freelance line technician na mas maraming alam sa CCTV, wiring at backup systems kaysa sa inaakala ng karamihan. Palaban si Nico, mabilis uminit ang ulo. Pero kapag kapatid niya ang usapan, hindi ito umaatras. Ate, sabihin mo lang kung guguluhin ko ba yang kotse niya. Bungad agad nito nang magkita sila sa tapsihan sa Rosario. Hindi kotse ang kailangan ko. Katotohanan, sabi ni Isay at itinulak sa kanya ang kopya ng Project Sable route map. Habang ngumunguya si Nico ng tapa, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Ate, bakit may old code dito? Yung lumang branch sa San Mateo na matagal nang sarado. Napatingin si Isay. Alin? Tinuro ni Nico ang maliit na initials sa gilid ng scan. Sim Nico. Shais Prezeche. Biglang nanlamig ang kamay ni Isay. Iyon ang code ng lumang neonatal unit kung saan siya nanganak, 16 na taon na ang nakalipas. Ang unit kung saan sinabi sa kanya ng doktor na hindi nabuhay ang sanggol niya. Noong gabing nawala sa kanya ang anak niya, halos pira-piraso rin ang alaala niya. Malakas ang ulan noon, brown out, mabilis na desisyon, cesarean, isang boses ng babaeng umiiyak, isang lalaki na nagsasabing, save the mother. Pagmulat niya, wala ng sanggol. May maliit na footprint card na ibinigay sa kanya, pero walang bangkay na ipinakita, walang mahaba o malinaw na paliwanag, puro papel, puro gamot, puro mas mabuting huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Si Renzo ang kasama niya noon. Bagong kasal pa lang sila, todo himas sa noon niya, todo lambing, todo ako na ang bahala. Sa sakit at hilo, naniwala si Isay dahil mahal niya, dahil wala siyang lakas para maghinala. Ngayon, unang beses pumasok sa isip niyang baka ang pinakamalaking libing sa buhay niya ay hindi para sa patay, kundi para sa katotohanang sinadyang itago. Lumalim pa ang bitag makalipas ang 2 araw. Pinatawag si Isay sa executive boardroom. Nasa ulo ng mesa si Selina Falco, chairwoman ng MedAxis. Tiyahing lagi kong magsalita ay parang may kutsilyong nakabalot sa seda. Sa kanan nito si Renzo, sa kaliwa si Trixie, at sa harap ni Isay ang isang folder, internal review, sabi ni Selina. May irregular access sa confidential claim system gamit ang credentials mo.
Ibinalik ni Isay ang tingin. Natural. Trabaho ko yon. Not at 2:30 in the morning. Not with unauthorized export. Renzo cut in. Boses abogado. Boses asawa pa rin. Pero wala nang lambing. We can make this easy. Mag-leave ka muna. Pumirma ka sa temporary transfer of voting rights para hindi maapektuhan ang kumpanya habang inaayos ito. Inilabas ni Selena ang fountain pen. At bilang pamilya, tutulungan ka naming makapagpahinga. Hindi pinansin ni Isay ang papel. Pamilya ba ang tawag niyo rito? O hostage taking? Tumaas ang isang kilay ni Trixie. Ate Isay, you're exhausted. Minsan kasi grief comes back in strange ways. Huminto ang oras sa lamesa. Hindi pa man nila diretsong binabanggit ang anak niyang nawala. Ginagamit na nila ito laban sa kanya. Subukan mo pang idikit sa pagiging unstable ko ang krimen niyo, marahang sabi ni Isay. At sisiguraduhin kong hindi PR disaster ang haharapin niyo criminal case. Tumayo si Renzo. Enough. Bumagal ang hangin sa kwarto. Hindi mo naiintindihan ang mas malaki rito. Mali ka, sagot niya. Ngayon ko pa lang siya nakikita ng buo. Hindi siya pumirma. Paglabas niya ng boardroom, nag-vibrate ang phone niya. Unknown number. Isang larawan ang dumating. Lumang neonatal ID band na may apelyido niyang Serrano, pero ang first name hindi niya mabasa ng buo. Kasunod ang mensahe. Stop digging. If you want the dead to stay buried. Walang pirma. Walang emoji. Walang paligoy. Nangangatog ang mga tuhod niya nang tumawag siya sa number. Out of service. Doon siya unang lumapit kay Attorney Mara Valdez, isang tahimik pero matalas na abogada sa Marikina na kilala ni Nico mula sa isang labor case. Hindi flashy si Mara. Walang malalaking alahas, walang sobrang daldal, pero lahat ng tanong niya ay sumasaksak sa ugat. Ano ang gusto mong ilaban muna? Tanong nito habang naglalagay ng yellow tabs sa mga papel. Affair, fraud, coercion, o possibility na buhay ang anak mo. Saglit na pumikit si Isay. Lahat. Hindi pwedeng sabay-sabay ang atake, sabi ni Mara. Kapag mas malaki ang kalaban, hindi ka sumasabog, naniningil ka. Gumawa sila ng plano. Unahin ang paper trail ng claims fraud. Kasunod ang preservation order para sa neonatal records. Tahimik na i-freeze ang galaw ng trust shares sa pangalan ni Isay at higit sa lahat, huwag munang ipahalata kay Renzo na may legal team na siyang binubuo. Kasi kapag alam niyang naghahanda ka, sabi ni Mara, mas mapanganib siya sa pagmamahal kaysa sa galit. Tama si Mara. Kinabukasan, bumait si Renzo. Biglaan, nakakakilabot ang sobrang bait. Naghanda ng almusal. Pinili ang paborito niyang tuyo at garlic rice. Nagdala ng kape sa kwarto. Humaplos sa balikat niya na para bang walang nangyaring banta sa boardroom. Han, malumanay nitong sabi, I know you're stressed. Wag na nating palakihin. I can protect you. Tumawa si Isay ng walang saya. San mo ako po protektahan? Sa kulungan? Sa mental ward? O sa sarili mong sikreto? Kumunot ang noo ni Renzo. Si, ganyan ka na naman. You spiral. Tulad ng, matalim niyang tanong, tulad ng gabing nawalan tayo ng anak, sagot ni Renzo, sabay tingin sa kanya na para bang siya ang biktima. Sa loob ni Isay, may pumutok na huling hibla ng awa. Hindi pa siya nakakahinga ng maayos mula sa usapang iyon nang may mas malala pang sumunod. Pinatawag si Isay sa school office ng pamangkin niyang si Lua, anak ni Nico, dahil may dalawang lalaking nakabarong na nagtanong raw sa bata kung kumusta na si Tita Isay at galit pa ba siya sa mga doktor. Nagdilim ang paningin ni Nico nang marinig iyon. Ate, hindi na. To simpleng corporate cover-up. Alam yun ni Isay. Ang hindi niya pa alam ay gaano kalalim ang impluensya ng pamilyang Falco at gaano katagal nila siyang minamasdan na parang eksperimento. Isang linggo matapos ang unang banta, may lumapit sa kanya sa basement parking ng MedAxis East Branch sa Antipolo. Payat, puyat, naka-scrubs, may panginginig ang kamay. Ma'am Isay? Bulong ng babae.
Ako po si Celine Bausa, former NICU nurse sa lumang San Mateo unit. Muntik mabitiwan ni Isay ang susi. Anong alam mo? Umiling si Celine na parang takot pati sa mga haligi. Hindi dito. Sinundan ako. Nagkita sila sa loob ng lumang ukay-ukay na may coffee corner sa Taytay. Doon, nanginginig na inilabas ni Celine ang isang photocopy ng transfer log. Hindi ako nakatulog for years, umiiyak nitong sabi. May baby na hindi dapat ilipat. Malakas ang baga, stable, pero biglang pinalabas na expired. May lalaki sa admin, may doktor, may babaeng may pearl earrings na paulit-ulit nagsabi na no mother should see the baby. Napahigpit ang hawak ni Isay sa papel. Sa baba ng form, may pirma. C. Falco. Sino ang kumuha sa bata? Tanong niya. Umiwas ng tingin si Celine. Hindi ko nakita ang mukha. Ang nakita ko lang po, may black SUV at may lalaking may singsing na may blue stone. Napatigil si Isay. May ganoong singsing si Renzo, dati hand-me-down daw ng pamilya Falco bago nito pinalitan noong nakaraang taon. Bago pa man maibigay ni Celine ang buo niyang affidavit, may sumalpok na motor sa side ng tricycle na sinakyan nito pauwi. Hindi ito namatay, pero nabalian at natakot ng tuluyan. Kinabukasan, nawalan ng bisa ang loob niya. Ayoko na ma'am. May nag-iwan ng dugo ng manok sa pintuan ng apartment ko. May sulat. Tahimik ka, mabubuhay ka. Hindi siya masisisi ni Isay, pero sa tuwing may witness na bumibitaw, lalong tumitibay ang hugis ng kasamaan. Hindi na aksidente ang mga pangyayari. Disenyo na. Sa gitna ng lahat, pumasok sa eksena ang isang batang lalaki na hindi dapat mahalaga, pero paulit-ulit sumasalubong sa landas ni Isay. Si Gio, 16 na taong gulang, payat, mabilis magsalita, nagtatrabaho bilang courier runner sa record subcontractor na humahawak ng archive boxes ng MedAxis. Una niya itong nakasalubong nang muntik na siyang mabangga ng trolley sa loading bay. Sorry po ma'am, sigaw nito habang pinipigilan ang kahon. Natisod ito at kumalat ang ilang lumang index cards sa semento. Yumuko si Isay para tumulong. Sa isang segundo, nakita niya sa pulso ng bata ang kakaibang maliit na hugis gasuklay na birthmark. Parehong-pareho sa markang nasa old ultrasound note niya noon, possible familial crescent nevus. Hindi iyon pruweba. Hindi iyon sapat. Pero pumasok ang takot at pag-asa sa iisang hininga. Anong pangalan mo ulit? Tanong niya nang masyadong mabilis. Gio po. Gio Alvarenga. Ilang taon ka na? 16 po. Tumango si Isay. Pilit normal ang boses. Mag-ingat ka sa mga dala mo. Tumingin si Gio sa kanya na parang may kung anong pamilyar pero hindi matukoy. Kayo rin po. Marami pong mapanakit dito. Mula noon, naging maingat si Isay sa bawat galaw. Hindi siya pwedeng basta tumakbo sa emosyon. Habang si Mara ang humahawak sa legal strategy, si Nico naman ang tahimik na naghanap ng backup CCTV mula sa lumang San Mateo branch. Hindi na operational ang site, pero ang katabing hardware store ay may ancient DVR clone na minsang nakakabit sa shared utility line. 3 gabi silang nagkabit, naglinis ng video fragments at halos mawalan ng pag-asa sa dami ng corrupted files. Hanggang sa may lumabas na mahigit 16 na taong lumang frame, maulan, malabo, grainy, ngunit sapat para makilala ang silweta ng isang lalaking may dalang infant carrier papasok sa parking bay. Pinause ni Nico ang image. Ate, huminga ng malalim si Isay. Kahit malabo ang mukha, malinaw ang tindig, malinaw ang asul na bato sa singsing. Si Renzo, hindi pwede, pabulong niyang sabi. Pero ang totoo, iyon mismo ang pinakaposibleng bagay sa buong bangungot. Umupo siya sa sahig ng maliit na workroom ni Nico at tahimik na umiyak, hindi gaya ng mga teleseryeng hagulgol, kundi iyong luha na ayaw lumabas pero lumalabas pa rin dahil hindi na kayang pigilan ng katawan ang katotohanan. Nilapitan siya ni Nico at hindi siya pinilit magsalita. Ilang minuto lang, tumunog ang phone niya.
Si Renzo, video call. Pinunas ni Isay ang mukha at sinagot. Nakabarong ito, nasa rooftop bar, may ilaw ng lungsod sa likod. Nasaan ka? Tanong nito. Bakit? Malamig niyang sagot. Because tonight matters. There are investors. Saglit itong ngumiti. Yung ngiting ginagamit sa mga donor. And because I miss my wife. Tumingin si Isay. Diretso sa kamera. Mismo ba talaga ako o mismo lang ang pirma ko? Nawala ang ngiti. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mas mag-ingat ka sa mga tinatago mo. Binaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot. Dumating ang charity gala sa BGC na parang planadong execution. Alam ni Isay na gagamitin siya roon, kaya siya dumalo. Itim ang suot niyang damit, simple pero matalim. Walang gaanong alahas maliban sa lumang singsing ng Ninong Mateo na bihira niyang isuot. Sa entrance pa lang, ramdam na niya ang mga matang sumusukat sa kanya. Ang ilan may awa, ang ilan tsismosa, ang ilan sanay na sa amoy ng pera kaya hindi na nila naaamoy ang kabulukan. Nasa stage si Renzo, perpektong-perpekto, nagsasalita tungkol sa compassion, access, service, dignity. Sa gilid si Trixie, nakangiti, nagmo-moderate ng video about healing stories. At nang i-flash ang slideshow ng patient impact, sumingit ang file na hindi dapat lumabas ang ghost claim ng patay na pasyenteng may pirma ni Isay. Nandoon naganap ang eksenang bumasag sa gabi, ang sigaw niya, ang banta ni Renzo, ang codename na BABIS. Ang hindi alam ng karamihan, hindi aksidente ang pagpasok ng file. Si Nico ang nagpasok noon sa queue para makita ni Isay kung anong codename ang pilit itinatago ng mga ito. Ang hindi rin alam ni Renzo, may mini recorder sa clasp ng bag ni Isay. Pagkatapos ng gulo sa ballroom, sinubukan siyang ilayo ng security, pero hindi na siya nagpapahila. Sabihin mo ulit, diretsyong sabi niya kay Renzo sa likod ng stage. Ano ang alam mo tungkol sa anak ko? Tiningnan siya nito nang may halong inis at awa mapanlinlang na kombinasyon. Masyado kang emosyonal para dito. At ikaw masyado kang duwag. Sumingit si Selena, kontrolado ang boses. Isadora, huwag kang gumawa ng eksenang ikasisira ng lahat. Lahat o negosyo nyo. Hindi nang umiti si Selena. You have no idea what was done to save that company. Kaya nyo ninakaw ang patay at ang buhay. Sarkastikong sagot ni Isay. Sa ilang segundong iyon, may napansin siyang kakaiba. Si Trixie, kahit naka-poker face, ay halatang hindi komportable nang lumabas ang codename sa screen. Para bang may alam siya. Pero hindi lahat. Hindi matapos sa gala ang kaguluhan. Pagsapit ng umaga, may kumakalat ng blind items at manipulated leaks sa social media. Unstable employee, grieving mother, possible embezzlement, marital breakdown. Luma na ang taktika, pero epektibo pa rin siraan ng babae bago ito paniwalaan. Tinawagan si Isay ng HR at sinuspinde siya pending investigation. Kinabukasan, nakatanggap si Mara ng notice na may inihahandang petition si Renzo for psychological intervention daw para sa asawa niyang delusional and self-destructive. Nang mabasa iyon ni Isay, tumawa siya sa galit. Delusional? Sabi niya. May video akong dala-dala niya ang baby ko palabas ng ospital at wala pa tayong chain of custody na malinis sa video, paalala ni Mara. Kaya pigilan mo muna ang bugso. Gusto ka nilang magwala para masabi nilang totoo ang papel. Umayos ang upo ni Isay. Fine. Hindi ako magwawala. Papapaniwalain ko silang nanalo sila. Nagsimula ang pinakamapanganib niyang bahagi, ang pagpapanggap na pagod na siya. Nagpadala siya ng text kay Renzo, pagod na ako, mag-usap tayo ng maayos, agad itong kumagat. Nagkita sila sa isang private dining room sa Green Hills. Dumating si Renzo na may dalang bulaklak, parang high school boyfriend. Ito ang gusto ko, sabi nito habang iniinom ang wine, yung wala tayong audience. Wala naman talagang audience sa totoo, sagot ni Isay.
Lagi mo lang akong nilalagay sa entablado para kontrolado mo ang kuwento. Sandaling natahimik si Renzo, tapos dahan-dahang ibinaba ang baso. Ano ang gusto mo? Katotohanan. Magkano? Tanong nito. Tumaas ang isang sulok ng labi ni Isay. Hindi lahat nabibili. Lahat napapagod, sagot niya. At kapag pagod ang tao, tumatanggap siya ng alok. Inilabas ni Renzo ang draft settlement. Kondo, cash, monthly support, tahimik na annulment strategy. In exchange, total release, non-disclosure at transfer ng shares. Para siyang nag-aalok ng disenteng kabaong. Anong kapalit ng codename na Baby Elias? Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tunay na nabasag ang composure ni Renzo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, then enlighten me. No. Bakit? Dahil buhay siya, mahigpit ang panga ni Renzo. Dahil may mga katotohanang sumisira ng mas maraming buhay kaysa sa naililigtas. At kayo ang pumipili kung sinong masisira. No. Malamig nitong sagot. The powerful do. Hindi siya nagpatalo sa titig, pero nang umuwi siya, doon siya halos mawalan ng lakas. Hindi dahil takot siya, kundi dahil malinaw nang ang pagkawala ng anak niya ay hindi aksidente ng tadhana, kundi desisyon ng tao. At kung desisyon iyon, may nagkamal, may nakinabang. Kinabukasan, dumating si Gio sa bahay ni Nico, hingal na hingal, basang-basa sa ulan, yakap ang isang plastic envelope. Ma'am Isay, may humahabol sa akin kanina sa may warehouse. Sabi niyo po dati, kapag may kakaibang records, ipakita ko agad. Binuksan nila ang envelope. Sa loob, may lumang infant discharge summary at notarized memorandum na halatang tinangkang sunugin sa gilid. May bagong pangalan ang sanggol. Hindi Serrano, hindi rin Elias. Nakasulat. Male infant transferred under special custodial arrangement to Aurora House Foundation. Sa margin, may note sa sulat kamay. Donor child placement. Per C. Approval. Napaupo si Isay. Aurora House? Ulit ni Nico. Parang shelter? Umiling si Gio. Sarado na po yan. Dating private home sa Tanay. Yung dati kong foster records, galing daw doon. Tumingin si Isay kay Gio at biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Foster records mo? Mahina niyang tanong. Tumango ang bata. Wala po akong totoong birth certificate noon. Delayed registration lang noong 9 years old na ako. Hindi ko nga po alam kung bakit pinapagawa sa akin ng boss ko minsan ang magdala ng lumang archive boxes. Sabi nila, sanay na raw ako sa lumang papel. Parang may humigpit sa leeg ni Isay. Sino ang boss mo? Subcontractor po. Sa records, si Mang Ruel. Pero may isa pang babae na laging may pearl earrings. Siya ang nag-uutos minsan ng special pickup, hindi na kailangang pangalanan ni Gio. Nagtagpo ang tingin ni na Isay at Nico. Selena, hindi siya agad umiyak. Hindi siya agad naniwala. Ang ginawa niya, gaya ng dati, nagtrabaho siya. Hinanap ni Mara ang legal trail ng Aurora House. Lumabas na ang foundation ay matagal nang dissolved, pero ang trustees noon ay konektado sa isang donor circle ng MedAxis. Isa sa mga donor ang mag-asawang walang anak na biglang nagkaroon ng private placement baby 16 na taon na ang nakalipas. Ngunit ang mas nakakagulat, namatay na ang adoptive mother ni Gio, 2 taon na ang nakararaan, at ang adoptive father naman ay naglaho sa utang. Si Gio lumaki sa paikot-ikot na foster arrangement, murang trabaho at ilang taong hindi man lang alam kung saan siya nagsimula. Hindi mo siya pwedeng lapitan bilang nanay agad, babala ni Mara. Wala ka pang DNA, wala ka pang court recognition, at hindi mo alam kung paano niya tatanggapin. Tumango si Isay, pero nanginginig ang mga daliri niya. Alam ko, pero alam kong hindi na ako babalik sa dati kahit anumang lumabas. Habang papalapit sila sa DNA confirmation, lalong nag-iiba si Trixie. Isang gabi, hinarang nito si Isay sa parking ramp
ng isang coffee building sa Kapitolyo. Wala itong makeup, wala ring glam aura, pagod na pagod ang mukha. I need to talk, sabi nito. Hindi gumalaw si Isay. You have 30 seconds. Huminga ng malalim si Trixie. Akala ko noong una, accounting irregularity lang. May ilang files akong sinin dahil sabi ni Renzo, operational fix. Then I saw pediatric cross-references. I asked questions. Pinatahimik nila ako. Tapos, nakipagrelasyon ka pa rin sa asawa ko, malamig na sagot ni Isay. Napapikit si Trixie. I'm not asking you to forgive that. Good, kasi hindi mangyayari. Inabot nito ang isang flash drive. May kopya ng donor board minutes at physician override logs. At may isang audio file. Usapan ni Selena at Renzo. Hindi ko alam na hawak ko pa pala to sa old phone backup. Bakit mo ibinibigay? Tanong ni Isay. Umigting ang panga ni Trixie. Because last week, sinabi ni Renzo na kapag kailangan, ako ang itutulak niyang mastermind. At dahil nakita ko sa screen ang baby Elias at na-realize kong mas grabe pala kayo sa akala ko. Kayo, diin ni Isay. Kasama ka, putol niya. Tumango si Trixie na may luha pero walang depensa. Oo, kaya ito ang kaya kong ibayad. Hindi agad nagtiwala si Isay pero totoo ang laman ng drive. Sa audio, malinaw ang boses ni Selena. The mother was weak, the company was collapsing, and Mateo was sentimental. The child solved 3 problems. Sumagot si Renzo, mas bata ang tunog pero siya pa rin. And if she ever asks, then love her harder, sabi ni Selena, or make her doubt herself. Umikot ang sikmura ni Isay. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang katotohanang ninakaw ang anak niya o ang katotohanang ang sagot ng lalaking pinakasalan niya ay hindi pagtutol kundi pakikilahok. Dumating ang DNA result, makalipas ang 5 araw na parang kidlat na tahimik. Nasa opisina ni Mara silang tatlo siya, si Mara at si Nico. Wala nang drama sa envelope. Binuksan ito ni Mara, mabilis tumakbo ang mata sa pahina, saka dahan-dahang tumingala. Probability of maternity, 99.9998%. Hindi agad nakahinga si Isay. Hindi rin siya nakapagsalita. Si Nico ang unang napamura, sabay takbo sa kapatid at niyakap siya ng mahigpit. Doon lang umagos ang luha ni Isay, hindi para sa patay, kundi para sa buhay na ninakaw sa kanya at biglang ibinabalik nang hindi maibabalik ang 16 na taon. Mas lalong naging delikado ang lahat matapos noon dahil hindi na lang fraud ang hawak nila. Human trafficking na sa anyong respectable, illegal child placement, falsified death, coercion, medical fraud, conspiracy. Kapag sinampahan natin agad, sabi ni Mara, uusad, pero kaya rin nilang baklasin ang witness chain. Kailangan may public pressure at sabay na institutional strike. Ibig sabihin, kailangan nilang pumili ng entabladong hindi madaling ispin ng Falco family. Dumating ang pagkakataon ng mag-anunsyo ang MedAxis ng malakihang campaign launch sa Quezon City para sa bagong public-private dialysis expansion. Kumpleto ang media, donors, LGU officials, church leaders at livestream audience. Diyan tayo sisingil, sabi ni Isay, sa mismong araw na magpapanggap silang tagapagligtas. Bago ang araw na iyon, hinarap muna ni Isay si Gio, hindi sa engranding lugar, sa simpleng lugawan sa may riverbanks, malapit sa ilog kung saan hindi marangya at pwedeng tumingin sa malayo kapag hirap magsalita. Naupo si Gio sa tapat niya, halatang kabado pero pilit matapang. May problema po ba? Tanong nito. Ilang segundo munang tinignan lang siya ni Isay ang pilikmata, ang panga, ang galaw ng kamay kapag humahawak ng baso, ang ugaling ngumiti ng bahagya kapag hindi sigurado. Mga pirasong pwedeng hindi mapansin ng iba, pero sumisigaw sa isang inang inagawan ng panahon. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya, at inilapag ang kopya ng DNA report at lumang infant band. Binasa iyon ni Gio ng mabagal. Hindi ko gets. Nanginginig ang kamay ni Isay nang abutin niya ang isa nitong palad. Anak,
Hindi kita iniwan. Ninakaw ka sa akin. Hindi rin agad yumakap. Matagal lang itong nakatingin sa kanya, para bang sinusubukang iayos ang buong buhay niya sa loob ng iisang pangungusap. Kayo? Nanay ko? Mahina niyang tanong. Tumango si Isay. Oo. Napalayo ang tingin ni Gio, napakagat sa labi, tapos biglang tumayo at naglakad palayo ng 2 hakbang. Akala ni Isay tatakbo ito, pero huminto rin. Bakit ngayon lang? Napasigaw itong tanong. Basag ang boses. Bakit hindi niyo ako hinanap? Sa tanong na iyon, dumurog ang puso ni Isay sa paraang walang korte at walang headline ang kayang ayusin. Araw-araw kitang hinanap nang hindi ko alam kung saan magsisimula. Umiiyak niyang sabi. At nang malaman ko, hindi ako titigil. Doon unti-unting bumalik si Gio. Hindi pa ito handang tumawag ng mama, pero naupo ito muli. At sa gabing iyon, nagsimula ang unang totoong pag-uusap nila. Samantala, hindi tanga si Renzo. Ramdam niyang may gumagalaw sa paligid niya. Nagsimula itong magpatawag ng emergency cleanup sa finance at records. May ilang archive boxes na biglang na-flood damage. May staff na biglang inilipat. May dating employee na pinapirma ng bagong NDA. At isang gabi, matapos sundan ni Nico ang utility van mula Records Warehouse, nakita niyang may sinusunog na papel sa bakanteng lote sa may Montalban. Nakunan niya ng video ang isa sa mga tauhan ni Renzo, pero nahabol siya. Uwi niya sa bahay, may pasa sa tadyang at punit ang manggas. Nagwawala ang galit ni Isay nang makita iyon. Sinasaktan ka na nila. Hindi ako ang target, hingal ni Nico. Ikaw pa rin. Tama siya. Makalipas ang ilang oras, may pumasok na mensahe sa phone ni Isay mula sa unknown number. Mothers who dig up graves end up in them. Walang duda, gusto na siyang patahimikin sa takot. Pero sa halip na umurong, mas naging malinaw ang isip ni Isay. Nakipag-coordinate si Mara sa NBI contact para sa sealed complaint packet. Naghanda si Trixie ng sworn statement kapalit ng immunity negotiation sa parte niyang maipapaliwanag. Si Celine, matapos mailipat sa safe place ng simbahan ng kaibigan ni Mara, pumayag na ulit magsalita sa kamera basta blurred ang mukha. Si Gio, matapos ang ilang araw na distansya at hindi makatulog, siya mismo ang lumapit kay Isay. Hindi ko pa kayang tawagin kayong mama, sabi nito sa tapat ng gate ni Nico. Pero gusto kong lumaban. Ayoko na akong gawing file. Napapikit si Isay sa sakit at tapang ng batang iyon. Hindi kita pipilitin sa kahit anong tawag, sabi niya. Basta huwag mo akong iiwan ulit. Diretso nitong sagot. Hindi na. Pangako niya. Dumating ang araw ng campaign launch na parang may bagyong nagkukubli sa likod ng maaliwalas na umaga. Kumpleto ang setup sa covered court na ginawang events venue sa QC, malalaking LED screen, community beneficiaries, media booths at nakahilerang dialysis machines for demonstration. Nasa front row ang city officials. Nasa stage si Selena na parang santo sa tarpaulin. Si Renzo naman ang host ng narrative. Resilient families, ethical care, accessible future. Nandoon si Isay, tahimik sa gitna ng audience, naka-cream blouse, walang effort magtago. Nang mapansin siya ni Renzo, saglit itong natigilan pero mabilis ding bumawi sa charm. Even my wife is here today, biro nito sa mikropono, supporting our mission. May ilang tumawa. Ngumiti si Isay na parang may sariling script. Nang oras na ng donor recognition video, si Nico ang nasa likod ng technical booth, gamit ang access na nakuha niya sa freelance subcontract. Sakto sa pagpasok ng AVP, nag-blackout ang screen ng kalahating segundo, sapat para magtaas kilay ang audience. Pagbalik ng ilaw, hindi na logo ng MedAxis ang nasa LED. Nandoon ang claim forms ng mga patay na pasyente, sunod-sunod, may pangalan, petsa ng kamatayan, at amount reimbursed after death. Nag-ugong ang venue. Technical glitch, sigaw ng MC. Pero bago pa maputol ang feed, lumabas ang audio ni Selena at Renzo. Buong court nakarinig sa linyang, "The child solved
3 problems. Sumabog ang bulungan. Tumakbo ang tech crew. Sinubukang agawin ni Renzo ang mikropono. Tumayo si Isay. Hindi glitch yan. Malakas niyang sabi. At kahit wala siyang handheld mic, dinala ng tahimik na pagkagulat ng tao ang boses niya. Katotohanan yan. Kinuha niya ang spare microphone sa gilid bago pa siya mapigilan. Ilang taon niyong kinita ang patay. Ilang pamilya ang niloko niyo sa mga claim. At higit sa lahat, ilang ina pa ang babasagin niyo para takpan ang negosyo niyo. Security, sigaw ni Selena. Pero, huli na. Nasa likod na rin si Mara, kasama ang 2 opisyal na may sealed papers. Tumaas ang tensyon nang may isang matandang babae sa audience ang sumigaw, "Pangalan ng asawa ko yan, patay na siya noon." Doon nagsimula ang tunay na pagbagsak. Isa-isa nang tumayo ang mga tao. May media na nagla-live. May beneficiaries na umiiyak. Hindi na kayang lamunin ng PR ang eksena. Tumalon si Renzo mula stage at hinarap si Isay nang halos magkabanggaan na sila. "Baliw ka," singhal nito. "Sinisira mo ang buhay ng libo-libong pasyente." "Hindi ako," sagot ni Isay. "Ikaw." Mabilis nitong sinubukang hablutin ang folder sa kamay niya, pero sumingit si Gio mula sa gilid at sinalo ang suntok na para sana kay Isay. Napaurong ang mga tao. "Hoy!" sigaw ni Nico habang takbo sa kapatid at kay Gio. Napatigil si Renzo nang makita ang mukha ng binatilyo, para itong nakakita ng multo. "Ikaw," bulong nito. Hinawakan ni Isay ang balikat ni Gio at itinaas ang boses. "Oo, tingnan mong mabuti. Hindi file, hindi codename. Anak ko." Umalingaw-ngaw ang katahimikan pagkatapos ng linyang iyon, iyong tipong mas maingay pa sa sigawan. Tiningnan ni Selena si Gio at sa unang pagkakataon nakitaan siya ng tunay na takot. "Hindi mo pwedeng patunayan yan dito," sigaw ni Renzo, pero may crack na ang boses. Itinaas ni Mara ang envelope. "Actually, we can begin." Sumingit ang NBI at 2 social welfare officers. May media na halos itulak ang isa't isa para makakuha ng angle. Biglang kumawala si Selena sa hawak ng aid at lumapit sa mikropono. "Everything done was for survival," sigaw nito. "Kung bumagsak ang kumpanya noon, mas maraming mamamatay. So, ninakaw niyo ang anak ko?" Balik ni Isay. "You think one child mattered more than thousands?" Malamig nitong sagot. Huminga ang buong venue ng sabay. Iyon ang linya na pumatay sa natitira pang maskara ni Selena. Hindi na niya namalayan na inamin na niya ang sentro ng krimen. Nagkagulo ang venue. May umiiyak, may galit, may nagre-record, may nagmumura. Sinubukan ni Renzo na tumakbo palabas sa side exit pero nasalubong niya ang internal auditor na matagal na palang may hinala at naghihintay ng signal sa mismong gitna ng covered court. Sa harap ng tarp niyang may salitang compassion, sinabihan siyang huwag umalis. Nanginginig ang panga ni Renzo. Tumingin siya kay Isay, saka kay Gio, at sa loob ng 1 segundo, may bumalik na pamilyar na pagkapit sa charm. "Gio," malambot bigla ang boses nito, "huwag kang maniwala agad. I protected you." Napatawa si Gio nang mapait. "File nga lang ako sa inyo, di ba?" Iyon ang sagot na hindi na kayang lampasan ng kahit sinong manipulator. Hindi natapos doon ang laban. Sa mga sumunod na araw, sabay-sabay pumutok ang mga kaso, interviews, denials at counterattacks. Pinilit ng kampo ni Renzo na sabihing si Selena ang utak at biktima lang siya ng mas matanda at mas makapangyarihang kamag-anak. Si Selena naman, sa kulungan pa lang ng pansamantalang holding, sinubukang idiin si Trixie at ilang patay na doktor. May ilang investor na nag-cut ties. May mga pamilya ng pasyente na nagsampa rin ng reklamo. Sa TV at online, hati ang opinyon, may mga naniwala, may mga nagsabing scripted, may mga nagsabing pera-pera lang. Pero may isang bagay na hindi na mabubura. Mukha ni Gio sa screen at boses ni Selena na nagsasabing one child. Sa Pilipinas, maraming kayang tabunan ng pera.
Pero kapag inang naagawan ng anak ang tumayo sa harap ng kamera nang hindi nanginginig, mahirap burahin. Akala ni Isay, tapos na ang pinakamasakit. Pero doon pa lang nagsisimula ang ikalawang kalahati ng bangungot. Dahil nang halughugin ni Mara ang trust documents ni Ninong Mateo matapos masis ang ilang corporate papers, may lumabas na sealed codicil na hindi pa kailanman na ipapakita kay Isay. Ayon doon, ang maliit na block of founding shares na nasa pangalan ni Isay ay temporary custodial holding lang. Ang tunay na designated beneficiary, oras na matagpuan at makumpirma ang identidad, ay the child wrongfully separated on the night of the San Mateo incident. Naiwan ang shares kay Isay, hindi lang dahil mahal siya ng Ninong Mateo, kundi dahil may alam itong hindi niya nasabi bago mamatay. Nanlamig si Isay habang binabasa iyon. Ibig kong sabihin, sabi ni Mara. Alam ni Mateo ang nangyari o at least parte nito at posibleng pinoprotektahan niya ang asset hanggang makita ang bata. So may dahilan kaya hindi nila kayo mahiwalayan agad? Tanong nito kay Isay. Dahan-dahan siyang tumango. Hindi dahil mahal ako ni Renzo, kundi dahil hawak ko ang daan papunta sa totoong may-ari. Pumikit si Gio na parang nasusuka. Buong buhay ko, negosyo pala ako. Masakit pero malinaw ang mga piraso. Pinakasalan ni Renzo si Isay hindi lang dahil madali siyang mahalin, kundi dahil kailangan ng Falco family ang legal at emotional access sa shares na posibleng kumontrol sa kumpanya pagdating ng tamang panahon. Nang mawala ang sanggol, lalong naging kapaki-pakinabang si Isay, mahina, nagluluksa, madaling alagaan sa paraang mukhang pagmamahal pero kontrol pala. Sa bawat taon na hindi niya inaalam ang totoo, nananatiling ligtas ang sekreto. At nang magsimulang maniwala ang Falco Camp na hindi na maibabalik ang bata, sinubukan nilang permanenteng kunin ang voting rights sa kanya. Iyon ang dahilan ng sobrang paghihigpit ni Selena. Iyon ang dahilan ng sobrang lambing ni Renzo kapag usapang shares. Hindi aksidente ang kahit alin. Habang umiikot ang balita, lumapit sa kampo ni Isay ang lalaking pinakainaayawan niyang makita si Mang Ruel, ang records subcontractor. Nanginginig ito. Halatang gusto ng deal kapalit ng impormasyon. Hindi ko akalain na abot sa ganito, sabi nito habang nasa maliit na conference room sila ni Mara. Lahat sumusunod lang noon. May utos, may pera, diretso. Malamig na sabi ni Isay. Saan galing ang codename na BABY Elias? Humigop muna ng tubig si Mang Ruel. Hindi totoong pangalan. Codename lang para sa internal tracking. Elias, galing kay Mateo, kasi gusto raw niyang may pangalan ang bata sa files habang naghahanap siya ng paraan. Tumigas ang panga ni Isay. At bakit active? Dahil may quarterly hold protocol. Kapag na-activate ang old beneficiary route, magti-trigger sana ng transfer protections. Kaya minomonitor. Sino ang nag-utos na sunugin ang files? Noong naramdaman niyang naghahanap ka na, inabot ni Mara ang affidavit form. Pipirma ka. At isasama mo lahat. Tumango si Mang Ruel. Dahil sa puntong iyon, alam na niyang mas delikado nang magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Hindi pa man ganap na nailalatag ang bagong twist, dumating ang huling marahas na pagtatangka ni Renzo. Nilusutan nito ang house arrest petition gap at bago pa tuluyang mahigpitan ang galaw niya, nakalusot siya sa lumang beach property ng Falco sa Nasugbu kung saan pansamantalang nagtago si Selena noong una. Doon niya ipinatawag si Isay gamit ang simpleng mensahe mula sa unknown phone. Kung gusto mong malaman ang buong totoo tungkol kay Mateo at sa bata, mag-isa kang pumunta. Huwag pulis, huwag abogado. Kasama ang larawan ni Gio, nakuha sa labas ng School Vocational Center na pinapasukan na nito. Pinakamasamang uri ng paanyaya. Siyempre, hindi sumunod si Isay sa mag-isa. Pero pumunta pa rin siya. Kasama ang tahimik na operasyon ni Mara, Nico at mga autoridad na nakaantabay sa mas malayo. Ayaw na sana niyang harapin si Renzo nang walang kamera.
pero may mga katotohanang kailangang marinig diretso mula sa halimaw para tuluyang mawala ang takot. Sa lumang bahay na amoy asin at kahoy na nababad sa taon, nakita niya si Renzo sa balkonahe, walang barong, walang camera face, walang charm, pagod, sugatan ng ego, pero delikado pa rin. Alam kong pupunta ka, sabi nito habang tinatanaw ang dagat, kasi hindi ka marunong huminto kapag sugatan ka, at ikaw hindi marunong tumigil kahit may naaapakan ka ng tao. Balik ni Isay. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Gusto mo ng katotohanan? Fine. Hindi ko unang plano ang bata. Si Selena ang may plano. Si Mateo ang unang nagreklamo. Gusto niyang ibalik ang baby sa'yo. Bakit hindi ginawa? Dahil na-stroke siya ilang buwan matapos ang deal at bago pa siya tuluyang mawalan ng boses, inilagay niya ang protective trust. Akala niya isang araw malalaman mo rin. Napapikit si Isay sa sakit. At ikaw? Ako? Mapait ang ngiti ni Renzo. Ako ang lalaking naiwan sa gitna ng gumuho at lumaking tinuruan na survival is morality. Oo, sigaw nito, biglang sumabog ang galit. Pinili kong iligtas ang kumpanyang magpapakain sa atin kaysa sa isang sanggol na magiging ebidensiya ng skandal. Natahimik ang hangin sa linyang iyon. Kahit ilang beses na siyang binaboy ng kasinungalingan, ibang uri pa rin ng sakit ang marinig ang simpleng anyo ng kasamaan mula sa mismong bibig nito. Salamat, sabi ni Isay, malamig at malinaw. Kumunot ang noo ni Renzo sa pag-amin, saka siya tumingin sa sulok ng kisame. Lumabas ang pulang ilaw ng minicam na na-activate ni Nico mula sa utility van sa labas huli. Sa mismong sandaling iyon, sumugod ang mga awtoridad. Sinubukan ni Renzo siyang hilahin pababa sa hagdan bilang human shield, pero hindi na siya ang babaeng natutong maniwala sa haplos nito. Tinamaan niya ang pulso ni Renzo gamit ang metal flashlight sa bag, nabitawan siya at saka siya umatras ng mabilis. Pumasok si Nico at ang mga pulis. Sa gulo ng ilang segundo, nadulas si Renzo sa basang hagdan at bumagsak, hindi patay, pero durog ang ipinagmamalaking tindig. Doon siya dinampot basa, hingal, sumisigaw pa rin ng mga kasinungalingang wala nang naniniwala. Pagkaraan ng mga buwang puno ng hearing, media, DNA confirmation at corporate restructuring, unti-unting lumitaw ang anumang pwedeng tawaging hustisya sa mundong ganoon kabulok. Na-freeze ang mga natitirang assets ng Falco family. Na-disqualify si Renzo sa anumang executive role at kinasuhan sa iba't ibang antas. Si Selena, kahit pilit pa ring matigas, hindi na makabalik sa liwanag nang hindi sinasapawan ng sarili niyang boses ang bawat palabas. Si Trixie, matapos ang public apology at cooperation, nawalan ng lisensya habang dinidinig pa ang liability niya. Hindi absolution ang nakuha niya. Tamang kapalit lang ng naging bahagi niya. At si Mang Ruel, nang buong-buo na ang affidavit, naging susi sa pagbuo ng internal network map ng mga peke at multong claim. Ngunit ang tunay na laban ni Isay ay hindi sa korte, kundi sa bahay, sa araw-araw na pagbuo ng relasyon sa anak na hindi lumaki sa mga kwento niya. Hindi biglang naging perpekto ang lahat. May mga gabing hindi makatingin ng diretso si Gio sa kanya. May mga linggong mas gusto nitong matulog sa sofa ni Nico kaysa sa inihandang kuwarto ni Isay. May mga tanong itong mahirap sagutin. Kung hindi ako ninakaw, magiging masaya ba tayo? Kung nakita niyo akong maaga, mag-iiba ba ako? Paano kung hindi ko maramdaman na nanay kita agad? Sa bawat tanong, pinili ni Isay ang totoo kaysa drama. Hindi ko alam ang lahat, sabi niya minsan, habang sabay silang kumakain ng fishball sa kanto matapos ang isa na namang mabigat na araw. Pero alam ko, hindi kita pipiliting sumunod sa timeline ng kahit sino, hindi ng korte, hindi ng media, hindi ng sugat ko. Tumingin si Gio sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na umiwas. Kaya siguro gusto kong subukan, sabi nito. Ilang buwan pa, unti-unting nagbago ang mga tawag.
Mula Ma'am Isay naging tita muna, biro ng depensa, saka isang araw habang nagmamadali sila sa ulan at pareho silang nabasa dahil naiwan ang payong, nadulas si Gio sa at pareho silang natigilan. Hindi na niya itinuloy. Hindi rin pinilit ni Isay. Pero nang gabing iyon, bago matulog, kumatok ang bata sa pinto ng kwarto niya. May good night ba ang nanay sa anak kahit late? Mahina nitong tanong. Doon lang tuluyang nabiyak sa pinakamagandang paraan ang puso ni Isay. Yumakap siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon sa 16 na taon, hindi na multo ang yakap ng anak niya. Ang med-axis mismo hindi na ibinalik sa dating porma. Sa tulong ng court-appointed management at sa kudisil ni Mateo, napunta ang controlling path ng founding block sa legal trust na nakapangalan kay Gio bilang rightful beneficiary pero may mahigpit na governance structure at patient oversight. Si Isay, ang tumayong interim steward, hindi para maghari kundi para siguraduhing walang pamilyang daraan muli sa dinanas nila. Tinanggal ang mga ghost programs, binuksan ang claims audit sa publiko at itinatag ang maliit ngunit totoong patient restitution fund gamit ang na-recover na assets. Hindi tayo santo, sabi ni Isay sa unang staff town hall, pero tapos na ang panahon ng banal na kasinungalingan. Walang palakpak sa simula. May hiya, may takot, may pagod. Pero unti-unti, may mga nurse at staff na lumapit para sabihing matagal na nilang gustong may tumayo. Akala ng karamihan iyon na ang huling twist. Hindi pa pala. Sa isa sa mga huling kahon ng personal papers ni Mateo na nakuha mula sa old warehouse, may nakita si Gio na sulat kamay na sobre na nakapangalan kay Isay, sealed pero hindi na ipadala. Sa loob ay isang liham na maikli lang. Sinulat iyon ni Mateo ilang linggo bago siya ma-stroke. Nakalagay, may isa pang katotohanang hindi ko nasabi sa iyo dahil natakot akong may mamatay. Hindi dugo ng Falco si Renzo. Kinuha lamang siya ni Selena para gawing mukha ng angkan matapos mamatay ang totoong tagapagmana sa aksidente. Kaya desperado silang protektahan ang kumpanya at ang kwento nito. Ang batang kinuha sa iyo ang tanging may legal na tulay sa orihinal na pundasyon. Patawad kung hindi kita nailigtas agad. Ilang beses binasa ni Isay ang liham bago siya tumingin kay Gio. Kaya pala ganoon sila kadesperado. Bulong nito. Hindi lang para sa pera, para sa apelyido. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang mas takot mawalan ng kwento kaysa mawalan ng kaluluwa. Nang lumabas ang huling revelasyon sa korte, tuluyan ng gumuho ang natitirang depensa ng Falco Camp. Hindi na maikakabit ng kampo ni Renzo ang sarili niya sa family obligation dahil hindi naman pala siya tunay na dugong Falco, produkto rin siya ng isa pang nakatagong kasinungalingan. Sandaling kinagiliwan ng media ang irony. Ang lalaking buong buhay kumapit sa apelyido, hindi naman pala kabilang sa apelyidong iyon. Pero para kay Isay, hindi iyon tungkol sa hiya ni Renzo. Tungkol iyon sa pattern. Ang buong imperyo nila itinayo sa pagkuha ng hindi kanila pangalan, bata, pondo, tiwala. At nang dumating ang oras ng singilan, isa-isa ring inalis sa kanila ang lahat ng hiniram nilang anyo. Sa huling pagkakataong nakita ni Isay si Renzo ng harapan, nasa detention interview room na ito, mas payat, mas tahimik, pero may natitira pa ring pilit na taas noo. Humingi ito ng 5 minuto. Para saan? Tanong ni Isay. Sa salamin. Closure, sabi nito. Umupo siya, hindi dahil may utang pa siya rito, kundi dahil gusto niyang marinig kung may bago pa itong kasinungalingan. Minahal kita sa paraan na kaya ko, sabi ni Renzo. Napangiti si Isay, malamig. Yan ang problema. Para sa'yo, pagmamahal ang pinakamagandang bihis ng kontrol. Tahimik ito. Galit ka pa rin. Mali, sabi niya. Hindi na galit. Klaro na. Tumingin siya, diretso, sa dating asawa, at malinaw na hindi ako ang pinakawalan mo. Ako ang nakawala. Tumayo siya at iniwan ito roon, hindi na lumingon. Minsan, ang pinakamalupit na ganti ay hindi sigaw,
kundi kawalan ng karapatang maabot ka pa. Paglabas niya ng detention center, nandoon si Gio sa labas, hawak ang 2 taho, isa para sa kanya, isa para kay Nico na abala sa kotse. Okay ka lang? Tanong nito. Tinanggap ni Isay ang baso at ngumiti ng totoo. Mas okay kaysa dati. Naglakad sila papunta sa gate, sabay sa ordinaryong init ng hapon, ordinaryong usok ng kalsada, ordinaryong ingay ng buhay na hindi humihinto kahit may mga imperyong bumabagsak. Ma, tawag ni Gio. Kaswal na para bang matagal na iyong natural. Huminto si Isay. Late na tayo kina Tito Nico. Baka maubos niya lumpia. Tumawa siya ng malakas, hindi pinong tawa, hindi arteng tawa, kundi iyong tawang galing sa taong halos mawalan ng lahat pero hindi pumayag na manatiling wala. At doon nagsimulang maging totoo ang dulo, hindi sa court ruling, hindi sa headlines, kundi sa hapag na masikip, sa anak na unti-unting natututong maniwalang hindi siya disposable, sa kapatid na hindi bumitaw, sa abogadang hindi natakot sa mas malaking pangalan, at sa babaeng hindi na pumayag na ang sakit niya ay gawing kandado laban sa kanya. Maraming nawalang taon ang hindi na maibabalik. May mga gabi pa ring bumabalik ang bangungot. May mga sugat na hindi nawawala, marunong lang manahimik. Pero sa bawat umagang bumabangon si Isay at naririnig ang boses ni Gio sa kusina, sa bawat staff meeting na wala ng ghost claims, sa bawat pamilyang nababayaran ng restitution, may isang bagay na paulit-ulit pinatutunayan ng buhay. Hindi lahat ng ninakaw ay habambuhay nawawala. At kung may natira mang alamat tungkol sa Falco Empire, hindi na iyon kuwento ng mga makapangyarihang taong ginawa ang kailangan. Ang naaalala ng mga tao ngayon ay ang araw na sa gitna ng entabladong inihanda para sa kabutihan kunwari, may babaeng tumayo, itinuro ang patay na pilit nilang pinakikinabangan at binawi ang buhay na pinakawalan nilang maging codename lang. Ang mas matindi pa, hindi siya humingi ng himala. Humingi siya ng file, ebidensiya, oras at lakas ng loob. At sapat na pala iyon para magiba ang isang pamilyang matagal nang nagtago sa likod ng puting coat, donor dinners at banal na pananalita. Kaya kung may sino man na minsang pinapaniwalang masyado siyang emosyonal, masyado siyang sugatan, masyado siyang mahina para makita ang totoo, tandaan mo si Isay Serrano, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil nang harapin niya ang pinakaorganisadong kasinungalingan ng buhay niya, hindi niya piniling magmakaawa para ibalik ang nawala. Pinili niyang buksan ang ilaw, at noong bumukas ang ilaw, hindi lang isang asawa, isang chairwoman o isang kumpanya ang nalantad. Pati ang batang matagal ginawang file, natagpuan ang tunay niyang pangalan, at sa mundong sanay gawing numero ang tao, iyon ang pinakamasakit na uri ng payoff para sa mga umasa na mananatiling tahimik ang isang ina. Hindi pa man nakakabawi si Isay mula sa DNA result, sinubukan na naman siyang siraan sa ibang paraan. May kumalat na edited clip online, mula sa gala pinutol ang bahagi ng audio ni Selena at iniwan lang ang mukha ni Isay na sumisigaw na para bang siya ang gumawa ng gulo ng walang dahilan. Sa loob ng ilang oras, may libu-libong comments, gold digger, unstable wife, bitter woman, drama queen. Binasa iyon ni Gio sa murang cellphone niya habang nasa waiting area ng vocational center at first time niyang naintindihan kung gaano kalupit ang mundo sa isang babaeng nagsasabi ng totoo laban sa mayaman. Pag-uwi niya, nadatnan niyang tahimik lang si Isay sa lamesa, nagsusort ng documents, parang wala siyang nakikitang apoy sa paligid. Hindi ba kayo nasasaktan? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Isay. Tapos nagtaas lang ito ng tingin at bahagyang ngumiti. Nasasaktan. Pero hindi na ako papayag na ang sakit ang magmaneho. Napatitig si Gio. Doon niya unang nakita na posible palang maging matatag ng hindi nagyayabang at maging galit ng hindi nawawala ang isip. May isa pang front na kailangang asikasuhin, ang simbahan. Dahil anak donasyon ng parokya si Renzo sa paningin ng marami,
mabilis kumalat ang bersyong siya ang mahabaging asawa at si Isay ang babaeng nilamon ng trauma. Hindi iyon pinalampas ni Selena. Nagpa-prayer gathering ito sa isang malaking chapel sa San Juan, kunwari para sa healing of families affected by misinformation. Gusto sana ni Mara na huwag pumunta si Isay. Bitag yan, sabi nito. Pero umiling si Isay. Exactly. Pagpasok niya sa chapel hall, ramdam niya agad ang malamig na paghusga na nakabihis bilang concern. May mga babaeng nakaputi na pabulong. May mga lalaking nag-iiwas ng tingin. Nasa unahan si Renzo, nakatungo, hawak ang rosaryo, sobrang perfect ng imahe na nakakasuka. Nang tawagin siya ng host volunteer para magpatawad at umuwi sa asawa, tumayo si Isay. Nagdasal din ako noon. Sabi niya, hindi sumisigaw pero malinaw sa bawat sulok, habang sinabi sa aking patay ang anak ko. Kung may gustong magdasal dito, ipagdasal niyo ang mga nagkukunwaring banal habang kumikita sa bangkay at sanggol. Napatayo ang ilan, may iba na patakip bibig. Sumingit si Renzo, please, not here. Bakit? Sagot ni Isay, hindi ba dito ka malakas? Walang himalang bumagsak mula sa bubong, pero isang matandang madre mula sa medical mission team ang lumapit sa kanya paglabas at bumulong. Matagal ko nang iniiwasan ang tanong na may mali sa records ninyo. Hindi ko na kaya. Kinabukasan, may dumating na box ng photocopied donor acknowledgements sa opisina ni Mara. Isa na namang piraso ang nahulog mula sa dingding. Hindi rin naging madali kay Gio ang biglang paglitaw ng bagong katotohanan. Isang gabi, nadatnan siya ni Isay sa terrace, nakaupo sa sahig, may hawak na lumang backpack na daladala niya mula foster house hanggang courier work. Anong meron? Marahan itong tanong. Hindi agad sumagot si Gio. Binuksan lang niya ang backpack. Sa loob, iisang extra shirt, lumang ballpen, dog-eared notebook, at maliit na toy car na kupas na ang pula. Ito lang lagi kong sigurado, sabi niya. Kapag lilipat ako, kasya sa bag. Kapag may mawawala, hindi masakit masyado kasi kaunti lang naman. Kumirot ang dibdib ni Isay. Umupo siya sa tabi nito, hindi masyadong malapit, sapat lang para maramdaman nitong may kasama siya. Pwede mo pa ring dalhin yan kahit dito ka na, sabi niya. Hindi ko kukunin ang survival mo para mapatunayan lang na nanay ako. Napangiti si Gio nang mahina. Ang weird mo. Ikaw din, tugon niya. Mukha kang galit na mayat-mayang tumatakbo. Doon siya unang narinig ni Isay, tumawa ng walang bantay. Samantala, may sariling gulat na binayaran si Trixie. Nang pumutok ang audio at files, agad siyang iniwan ni Renzo sa narrative. Tinawagan siya nito isang gabi habang nanginginig siya sa kondo niya sa Mandaluyong. You handle the physician layer, malamig na sabi ni Renzo. Sabihin mong ikaw ang nag-approve ng overrides under pressure. Excuse me? Putok na sagot ni Trixie. We were in this together. No, putol ni Renzo. You were useful. Magkaiba yon. Iyon ang gabing tuluyang nabasag ang ilusyon niyang special siya. Kaya nang sumunod na araw, dumating siya sa opisina ni Mara nang walang alahas, walang filters, at may dala pang isa pang backup phone. Hindi ako mabuting tao, tuyo niyang sabi kay Isay habang nakatungo. Pero hindi ako papayag na ako lang ang ililibing niya. Hindi siya pinatawad ni Isay, hindi rin siya niyakap, pero kinuha niya ang phone. Sa mundong puno ng pagtataksil, minsan ang pinakamahalagang tulong galing din sa taong may sala, hindi para maging mabuti ulit, kundi para sa mas eksaktong pagbagsak ng mas masama. Habang lumalawak ang kaso, dahan-dahang lumitaw ang isa pang uri ng pagdududa sa loob ni Isay, yung pagdududa sa sarili, kung kaya ba niyang panghawakan ang taong matagal niyang iniyakan bilang sanggol, pero ngayon ay halos estranghero ng binata. Hindi sapat ang dugo, hindi sapat ang papel. May araw na gusto niyang yakapin si Gio ng mahigpit, pero pinipigilan niya ang sarili dahil baka ang kailangan nito ay espasyo, hindi yakap. May araw namang si Gio, ang kusa na lang nagpapakita ng maliliit na bagay, iiwanan siya ng siopaw sa mesa.
Kung alam niyang hindi ito nakakain sa hearing, aayusin ang lock ng gate, mag-iiwan ng post-it na ingat sa dashboard. Hindi iyon dramatic reconciliation. Mas totoo iyon. Minsan, habang pinapanood niya itong natutulog sa sofa, matapos mapuyat sa modules, naiisip ni Isay ang lahat ng firsts na ninakaw sa kanya, unang lagnat, unang school program, unang away, unang love team crush, unang bagsak sa quiz, unang tawag ng ma. Tapos pinipili niyang bumalik sa kasalukuyan. Dahil ang totoo, ang pinakamalaking himala ay hindi pagbabalik ng nakaraan, kundi ang pagdating ng pagkakataong bumuo pa rin kahit huli na. Dumating din ang araw ng unang formal hearing sa Corporate Crimes Division at doon nakita ng publiko ang dalawang bersyon ni Renzo ng magkasunod na oras. Sa umaga, polished siya, naka-neutral tie, may prepared statement about administrative lapses and overwork. I trusted the wrong people, sabi niya. Parang CEO na nadulas lang. Pero nang ilabas ni Mara ang authenticated clip mula sa beach house at patugtugin ang linyang pinili kong iligtas ang kumpanya kaysa sa isang sanggol na magiging ebidensiya, nag-iba ang kulay ng mukha ni Renzo. Lumapit ang media. Umugong ang room. Sinubukan ng counsel niya na pigilan ang admission sa record, pero huli na. Doon unang nakita ng bansa ang tunay niyang itsura, hindi charismatic leader, kundi lalaking sumukat sa buhay ng bata laban sa convenience ng negosyo at piniling hindi tao ang bata. Sa labas ng hearing room, tahimik lang si Isay. Gusto mo bang magsalita sa press? Tanong ni Nico. Umiling siya. Nakapagsalita na ang katotohanan at minsan iyon na ang pinakamaingay. May isa pang payoff na hindi inaasahan ni Isay. Isa sa mga pamilya ng ghost claim patients, ang pamilya ni Mang Ruben de la Cruz mula Bulacan, ang unang lumapit sa kanya pagkatapos ng hearing. Ma'am, umiiyak, nasabi ng anak ng namatay. Akala namin wala nang makikinig sa amin. 3 beses naming nireport na may tumatawag pa rin para sa follow-up ng tatay ko kahit patay na siya. Pinagtawanan lang kami. Humawak si Isay sa kamay ng babae at doon niya naramdaman na ang kaso nila hindi lang pala tungkol sa sarili niyang anak. Mas malaki ito, mas marami, mas mabaho. Ang bawat multong claim ay may totoong pamilyang matagal nang pinatahimik. Kaya nang mag-propose ang interim board ng quiet settlement para lang sa issue ng shares at family scandal, siya mismo ang tumanggi. No, sabi niya sa conference table, kapag naging tahimik ito, uulitin lang nila sa ibang pangalan. Gusto ko full audit, public restitution, at patient memorial disclosure. Napatitig ang ilang consultant sa kanya. Iyon ang puntong na-realize nilang hindi na siya nakikipag-areglo bilang asawang niloko. Nakikipagdigma siya bilang taong nakakita kung paanong ginawang currency ang buhay. Maging si Selena, na akala ng lahat mananatiling bakal hanggang dulo, nagkaroon ng unang bitak sa isang closed-door mediation nang hinarap siya ni Gio. Hindi planado ang eksena. Nasa hallway sila ng courthouse, papunta siya sa secure room nang magtama ang landas nila, napatigil ang mga escort. Tumingin si Gio sa matandang babae na minsang pumirma para burahin ang pangalan niya at sa ilang segundong iyon, walang kamera, walang stage, walang donor. Madali ba? Tanong ni Gio. Noong kinuha niyo ako sa nanay ko. Madali ba? Hindi agad sumagot si Selena. Lumipas ang ilang segundo bago ito nagsalita. Necessary, malamig niyang sabi, pero mahina na. Hindi umiwas si Gio. Hindi niyo ako kinuhang parang tao, kinuhang parang folder. Saglit na nanginig ang ibabang labi ni Selena. Kaunti lang, pero nakita iyon ni Isay mula sa malayo. Hindi awa ang naramdaman niya, kundi kakaibang linaw. Kahit ang pinakamatigas na tao, may puntong hindi na siya kayang ipagtanggol ng sariling boses. At para kay Selena, isang batang dating codename ang naging puntong iyon. Sa gitna ng lahat ng kaso at revelasyon,
Pinili ni Isay na gumawa ng isang bagay na tila maliit pero napakalaki para sa sarili niya. Binuksan niya ang lumang kahon ng baby things na hindi niya nagawang itapon. Isang puting lampin, isang maliit na bonnet, isang diary entry na tinigil sa gitna ng pangungusap noong gabing pinaniwala siyang namatay ang anak niya. Inilapag niya ang mga iyon sa kama at tinawag si Gio, hindi para ipilit. Sabi niya agad nang makita ang kaba sa mukha ng binata. Gusto ko lang malaman mo na may lugar ka sa bahay ko bago ka pa dumating. Dahan-dahang hinawakan ni Gio ang kupas na bonnet. Tinago niyo pa rin, tumango si Isay. Kahit sinasabi ng lahat na mag-move on, lalo na noon. Umupo si Gio sa gilid ng kama at tumingin sa diary. Pwede ko bang basahin someday? Kapag gusto mo. Mahabang katahimikan. Tapos mahina, halos pabulong. Ma, hindi ko pa rin alam paano maging anak. Napaluha si Isay pero hindi niya pinabigat ang sandali. Sakto, sabi niya. Pinupunasan ang luha ng pabiro. Hindi ko na rin alam paano ulit maging nanay. So tayo. Nang magsimula ang restructuring ng MedAxis, may mga consultant na gustong gawing symbolic figurehead lang si Gio sa beneficiary trust dahil bata pa ito at mas ligtas sa optics. Hindi pumayag si Isay. Hindi siya mascot ng redemption nyo, diretsong sabi niya sa board. Kung isasama ninyo siya, may karapatan siyang maintindihan, magtanong at tumanggi. Kaya bawat briefing, naroon si Gio, tahimik pero alerto, nakikinig sa usapan tungkol sa governance, patient fund, at ethics wall. Minsan naiingayan siya, minsan naiinip, pero unti-unting naintindihan niyang may paraan palang gamitin ang bagay na minsang dahilan ng pagnanakaw sa kanya para hindi na maulit sa iba. Nang tanungin siya ng isang consultant kung ano ang gusto niyang mangyari sa recovered assets, simple lang ang sagot niya, unahin yung mga pamilya ng multo ninyong pasyente kasi ako nahanap ako. Sila. Wala nang babalik. Napatigil ang kuwarto. Minsan, ang pinakatamang sagot galing sa taong hindi dumaan sa media training at sa dulo ng lahat, may isang maliit na eksena na hindi nakita sa balita pero iyon ang naging pinakamatibay na pagtatapos para kay Isay, Linggo ng umaga. Walang hearing, walang tawag ng abogado, walang media sa gate. Nasa palengke silang dalawa ni Gio, nag-aaway ng pabiro kung sino ang marunong pumili ng mas sariwang bangus. Yan, mapulang mata na, reklamo ni Gio. Mas marunong pa ako sa iyo rito, balik ni Isay. Anak niyo nga ako. Huminto si Isay sa pagtawad, tumingin sa kanya, at ngumiti ng malalim. Simpleng linya lang iyon, walang violin, walang slow motion, pero sapat na para maramdaman niyang ang bagay na matagal naging ebidensiya, codename at legal theory sa wakas, naging ordinaryong relasyon na pwedeng mabuhay sa bangus, tawanan at init ng umaga. At para sa isang inang ninakawan ng 16 na taon, baka iyon ang pinakamalakas na payoff sa lahat.